Hoy, Tabachoy, ibigay mo nga to kay Katrina. Ayusin mo Kapag nasira yung bulaklak, babangasin ko yung mukha mo. Sabihin mo, sa akin galing, ha? Oo. Oh, Jordan. Ano naman yung dala mo? Pinapabigay ni Archie para sa'yo daw. Kunin mo na. Baka pag-initan pa niya ako kapag hindi mo tinanggap eh. Sige na nga. Para sa'yo tatanggapin ko. Ayoko namang mapahama ka dahil sa akin. Pero bakit ba kasi hinahayaan mong ibuli ka ng gagong Archie na yan? Bakit hindi ka umiwas? Huwag kang matakot sa siraulong Archie na yan. Kaya namimihasa yan dahil akala niya mahina ka. Sinubukan ko naman eh. Ewan ko ba? Ayaw niya akong tigilan. Sinusundan ako. Tsaka hindi ako mahina, no? Hassle lang kasi sa nanay at tatay ko kapag na-trouble ako. Sagutin mo na kaya, Kat. Baka sakaling lubayan niya ako. Ay, ayoko nga no. Hindi ko naman siya gusto. Pero kung ikaw ang maniligaw sa akin, sasagutin kita. Ano? Plano ang nabuo para pabagsakin ang taong muntik nang pumatay sa akin. Kasama na doon ang pag-agaw sa babaeng pakakasalan niya, si Katrina. Hello, sir. Welcome back. Hi, Ate Nolene. Dad, mano po? Kawang ka ng Diyos, anak. Kumusta ang biyahe? Ayos naman po. Nakakapagod. Hindi na ako sanay sa maraming biyahe. Mabuti na lang. Swabing magmaneho itong si Kuya Jojo. Pumasok ka na sa loob para makapagpahinga. Ako nang bahala dyan sa mga bagahe mo. Kumusta na po dito sa... Papasok na dapat ako sa bahay nang sabay kaming lahat huminto at lumingon sa labas. Nakabukas pa kasi ang gate, kaya rinig na rinig namin ang malakas na sigawan ng kapitbahay sa harap mismo namin. Mula sa loob ng bakuran ay nakita kong may nagliparan na mga gamit. Maya-maya ay may lumabas na 3 babae na nagsasabunutan. 2 laban sa 1. Doon biglang tumakbo si Ate Nolene at Kuya Jojo, maging ang iba pang mga kapitbahay para umawat. Ay, Diyos ko si Katrina. Pinagtutulungan na naman ni Dugong at Ursula. Hayop talagang yung dalawang impacta na yan. Ay, halika, Jo. Tulungan natin. Hayop kayong mag-ina? Sino nagbigay ng karapatan sa inyo na ibentang bahay ng nanay ko? Ako na ang asawa ni Ramon, kaya may karapatan ako sa bahay na to. Sa akin na nakapangalan ang lupa at bahay. Ang kapal ng mukha mo. Anong kalokohan ang ginawa mo? Kilala ko si tatay. Hindi niya ibibigay sa'yo itong lupa. Dahil sa akin iniwan ni tatay itong lupa. Nilipat niya sa pangalan ko. Pinakita pa niya sa akin ang titulo. Kaya siguro nawala yun sa gamit ko dahil kinuha niyo. Kung wala kang ebidensya, tumahimik ka. Wala ka nang magagawa na ibenta na namin to. Kaya sasama na kami sa'yo. Di na rin kami sa mansyon ni Archie titira. Di ba, Ma? Tama. Alangan naman ikaw lang ang makakaramdam ng ginhawa habang kami ng anak ko ay magtitiis sa maliit at lumang bahay na ito. Yun naman pala eh. Kayong gustong tumira doon. Eh di sana nagpalit na lang tayo. Kailangan ka namin para makapasok doon. Hindi ako magpapakasal kay Archie. Patayin niyo na lang ako kaysa pakasalan ng hayop na yon. Hoy, babae, wala kang karapatang tumanggi. Nang namatay ang tatay mo, sa akin naiwan ang lahat ng utang niya. At hindi ako baliw para bayaran yon. Ikaw lang ang hinihinging kabayaran ni Archie. Ang simpleng bagay hindi mo pa magawa. Ikaw na nga ang hihiga sa salapi. Ikaw pa ang maarte. Bakit hindi yung anak mong ipinambayad mo? Bakit ba nalubog sa utang si tatay? Di ba dahil sa inyo rin? Dahil pinagbibigyan niya ang mga luho niyo. Tapos ako magiging pambayad ng utang? Ang kapal na mukha niyo! Ang kasalanan lang ng tatay ko ay masyado siyang naging mabait at nagpauto siya sa inyo! Bla 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 bla. Ang dami mo pang drama. Para namang may magagawa ka pa. Tumahimik ka! Bakit mo sinampal ang anak ko? Ayan! Parang pareho kayo. Itong tatandaan niyo.
Kapag nalaman ko may ginawa kayong kalokohan sa titulo nitong bahay at lupa namin, magtago na kayo. Dahil kayong dalawang ipapain ko sa aswang. Ay, halika na, Katrina. Tama na yan. Ay, lumayo ka na sa dalawang yan. Huwag ka mag-alala, magpapatulong tayo kay boss. Habang nakikipag-away ang babaeng tinawag ni Ate Nolin na Katrina, tinitigan ko siya. Nang tuluyan siyang hilahin palayo ng mga kasambahay ko, saka ko nakita ang buong mukha niya. Nanlaki ang mga mata ko nang tuluyan siyang nakilala. Siya nga, ang Katrina na schoolmate ko noong college na nililigawan ni Archie. Hindi ako agad nakakibo nang matitigan siya. Mas lalo siyang gumanda ngayon. Pero malungkot ang mga mata niya. Sinundan ko lang siya ng tingin hanggang sa isama siya ng dalawa sa loob ng bakuran. Nagmamadaling sinarado ni Kuya Jojo ang gate. Kat? Katrina Melendres? Ako nga, sino sila? Hindi mo na ako naaalala? Pasensya na, hindi eh. Ay, Katrina. Siyang boss namin na palagi kong kinikwento sa'yo. Siya si Sir Jordan. Jordan? Teka, Jordan, may kilala akong... Ako nga ito. Kat, Jordan Domingo. Yung dating errand boy ni Archie. Jordan? Nakita ko na medyo naiilang si Katrina habang naroon kami sa dining area at kumakain. Wala rin naman ang tatay ko doon, kaya tumingin ako kay Ate Nolin at sinenyasan ko siya at ang isa pang kasambahay na iwan kaming dalawa. Nang mawala ang mga ito, saka ako huminga ng malalim at binitawan ang kutsara at tinidor. Doon tumingin sa akin si Katrina. Nang salubungin ko ang mga mata niya, naroon pa rin ang lungkot. Kanina, inakala ko na baka dahil lang sa pakikipag-away niya. Pero naroon pa rin yun. Malayo sa nakilala ko noong college na masayahing Katrina at puno ng buhay. Gumanti ako ng ngiti nang nahihiya siyang ngumiti sa akin. Ang laki na ng pinagbago mo, Jordan. Hindi kita nakilala. Ayos ba? Bagay ba sa akin ang walang bilbil at baby fat sa pisngi? Oo, sobrang bagay. Pero hinahanap ko pa rin yung cute at chubby na Jordan na nakilala ko. Tahimik na siya. Medyo hindi maganda ang pinagdaanan niya noon eh. Kaya ito na ang bagong Jordan. Wala nang mahirap at errand boy na binubuli ni Archie. Ay, laki na rin ang pinagbago pati ng pamumuhay mo. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit bigla kang nawala? Ang daming balita na kumalat sa school natin noon. May nagsabi na namatay ka na raw. Ang iba naman nagpunta ka raw sa Maynila. Lumuwas ako ng Maynila pagkamatay ng nanay ko. Tapos dinala ako ng uncle ko sa US, bale pinsan ni tatay. Doon ako nagtapos ang pag-aaral ko. Nagtrabaho hanggang sa maging citizen na ako. Pumasok ako sa isang real estate company. Medyo nakabibes ako ng boss ko, kaya tinuruan niya ako ng mga pasikot-sikot sa business. Hanggang sa kumita ako ng kumita at magkaroon ng sarili kong real estate business. At eto na ngayon ang resulta. Napetisyon ko na nga si tatay eh. Nauna lang siyang umuwi sa akin dito dahil may tinapos pa akong trabaho. Wow, nakaka-proud ka naman. Sa bagay, hindi naman nakakapagtaka na maging successful ka. Noon pa man matalino ka na, madiskarte, mabait, responsable. Pero ang higit na masaya ako ay nang makawala ka kay Archie. Salamat, Kat. Hindi madali pero hindi rin imposible. Hindi madali pero hindi rin imposible. Tama ka. Sana nagkaroon ako ng lakas ng loob gaya mo. May problema ba? Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Wala. Bakit ka nga pala bumalik pa dito? May sisingilin lang akong may malaking utang sa akin. Ikaw naman, engaged ka na? Sa halip na maging proud gaya ng karaniwang reaksyon ng mga babae, tumungo si Katrina at tinago ang kamay niyang may suot na engagement ring. Wala akong nakitang tuwa o excitement sa mukha niya. Mabigat ang buntong hiningang narinig ko sa kanya. Halatang labag sa loob niya ang pagpapakasal. Hanggang sa naalala ko si Archie
na narinig kong binanggit ng babaeng kaaway niya kanina. Si Archie ba ang mapapangasawa mo? Parang gano'n na nga. Kayo rin pala ang nagkatuluyan. Ang akala ko ayaw mo na sa kanya. Ayoko pa rin naman sa kanya hanggang ngayon. Si Archie at yung stepmother ko nagpipilit ng kasal na ito. Kung ayaw mo, paano ka napunta sa ganyang sitwasyon? Nag-asawa ulit ang tatay ko makalipas ang 2 taon mula nang mamatay si nanay. Si Tita Len yun. Mula nung inuwi niya dyan ang babaeng yun, pati ang anak niyang makapalang mukha, nagkanda leche-leche ng buhay namin. Buhay mayaman ang 2 impacta na yan. Gusto nila laging masarap ang ulam. Akong sumasagot ang bill sa bahay. Yung sweldo ng tatay ko sa trabaho, napupunta sa luho ng 2 yun. Wala akong kaalam-alam para mapagbigyan ng 2 yan. Nabaon sa utang si tatay. At kay Archie pa talaga siya nagkautang. Hanggang sa 7 buwan nang nakakalipas, namatay si tatay dahil sa atake sa puso. Nang maningil ang hayop na yon, sinabi niya kay Tita Len, hindi na raw siya maniningil basta pakasalan ko raw siya. Siyempre pumayag ang bruha. Umuwi na lang ako ng trabaho nang walang kaalam-alam na nabenta na pala ako. Pagdating ko sa bahay, sapilitan niya akong inuwi. Ayokong pumayag pero sinasaktan niya ako. Muntik pa niya akong pagsamantalahan. Naipagtanggol ko lang ang sarili ko. Binantaan ko na magpapakamatay ako kapag inulit niya yon. Buti natakot. Pero lagi niya naman akong kinukulong. Nakakalabas lang ako ng ganito kapag tulog siya. Kaya ito, 1 buwan na rin ako nagpapanggap. Di ba palagi mong sinasabi sa akin noon na bakit ako pumapayag na gawin niya sa akin yon? Ibabalik ko sa iyo ang tanong, Kat. Kung ayaw mong mapakasal sa kanya, bakit mo pinipilit ang sarili mo? Dahil wala akong choice. Iba na si Archie ngayon, mas lumala siya. Noon sigat maangas siya, ngayon demonyo na, literal. Sinubukan ko siyang takasan pero nasusundan niya ako. Dinadama niya sa galit niya sa akin ang mga taong tumutulong sa akin. May mga taong napahamak dahil sa akin, ayoko nang dagdagan yun. Gusto mo bang tulungan kita, Kat? Huwag na lang. Ayokong pagbalingan ka na naman ni Archie. Nakawala ka na sa kanya. Ayokong ako maging dahilan para gawin ka na naman niya. Sa tingin mo ba, talagang ako pa rin ang dating Jordan na magiging sunod-sunuran sa kanya? Yung mahina at binabatok-batukan niya? 10 taon na ang nakalipas. Marami nangyari sa akin na naging dahilan ng pagbabago ko sa mahabang panahon na yon. You don't know what I'm capable of doing now, Kat. Kaya ko siyang patayin kung gugustuhin ko. Sorry, hindi ganun ang ibig kong sabihin. I will ask you one last time. Gusto mo bang tulungan kitang makawala sa kanya? Oo. Anong kailangan kong gawin? Iwan mo si Archie. Be my girlfriend. Kaya mo ba? Oo, kaya ko. Pumapayag ako. Ang kailangan mo lang gawin kapag magkasama tayong 3 sa isang lugar, maging sweet ka sa akin. Ipakita natin sa kanya na sobrang close tayo. Unti-unti nating ipapakita na inaagaw kita sa kanya. Yun lang pala eh. Pero may gusto pa sana akong hingin sa'yo, Jordan. Ano yun? Pwede mo ba akong tulungan na mabawi yung lupa't bahay namin? Sure. Sasabihin ko agad sa tao ko na imbestigahan. Salamat. Dumating na ang gabi na pinakahihintay ko, Madam Venus. Sa mismong anibersaryo ng kasal ng mayor ng bayan namin at ng kanyang asawa na siyang ninong ko rin. Bukod sa akin, ay marami ring bisitang politiko at mga mayayaman sa bayan namin. Dahil masquerade ang theme ng party, pumunta ako doon na suot ang aking Amerikana. Kulay puti ang polo sa loob na may nakapatong na vest na may kulay purple na embroidered design. Ang necktie ko ay purple, maging ang silk na panyo sa bulsa ng coat ko ay purple din. May kinabit pa akong brooch na skull ang disenyo at gawa sa diamonds. At ang masquerade mask ko ay kombinasyon ng kulay puti, itim at purple. Ang hugis nito ay gaya ng suot ng bida sa Phantom of the Opera. Pagpasok sa malawak na ballroom sa isang hotel na matatagpuan sa syudad malapit sa bayan namin, sinalubong ako ng jazz music at mga bisita na gaya ko ay mga nakapormal din ang suot. Formal suit sa mga kalalakihan at ang mga kababaihan ay naka-evening gown. Nang makita ko si Mayor at ang kanyang asawa,
na may kausap na 3 lalaki at 1 babae, agad akong lumapit sa dalawa. Mayor, good evening. Oh, Iho! Sa wakas, narito ka na. Welcome back. Thank you po. Happy anniversary po ulit. Kami nga dapat ang magpasalamat sa'yo dahil ikaw ang gumastos dito sa party na to. Wala po yun. Matalik na kaibigan kayo ng parents ko. Kaya para ko na kayong pangalawang magulang. Sa dami po ng tulong niyo sa amin, kulang pa po ito. Siya nga pala, Iho. May gusto akong ipakilala sa'yo. Si Archie. Siya ang may-ari ng factory at ilang gusali dito sa atin. Archie, siyang inaanak ko. Siya ang nakabili ng mansyon nyo. Siya rin ang bumili ng mga lupang binenta mo noong 1 taon. 30% ng commercial lots and buildings dito sa bayan natin ay pag-aari niya. Siya rin ang may-ari ng subdivision na itinatayo sa kabilang bayan. Wow, impressive. I'm very pleased to meet you, sir. Ang sarap naman pakinggan na tinatawag mo akong sir. Who would have thought that this day would come? Excuse me? Nice to see you again, my good old friend. Pasensya na po, sir, pero sino po ba kayo? Ang dali mo namang makalimot. 10 taon lang ang lumipas. Dahil ako kahit kailan ay hindi kita nakalimutan. Ang totoo, excited na nga akong makita ka ulit eh. Jordan? Wala nang iba. Nang hinubad ko ang maskarang suot ko, may takip man ang kalahati ng mukha. Kitang-kita ko sa mata at bibig niya na namilom sa labis na gulat. Habang dahan-dahang inaalis ko ang maskara, gusto kong humagalpak ng tawa sa mga sandaling yon. Hinding-hindi ko makakalimutan ang kanyang mukha nang alisin niya ang maskara. Ngumisi ako, sabay lipad ng tingin ko kay Katrina na nakatayo sa tabi ni Archie. Hinubad din niya ang maskara at umarte akong nagulat nang makita siya. Hi, Jordan. Katrina. Ako nga. Katrina, Welcome back. Ang tagal mong nawala, ah. halika nga dito. Ang ganda mo ngayon ah. Hindi ko na pinansin si Archie at sa harapan niya ay nagbeso ako kay Katrina at niyakap ko siya ng matagal. Bahagyang gumilid ang mata ko. Mula sa peripheral vision ko ay nakita ko na nakasimangot na si Archie. Lumayo ako kay Katrina pero hinawakan ko ng matagal ang kamay niya. Pinakita ko na masayang-masaya ako na nakita ang fiancé niya. Ilang sandali pa, hinawakan ni Archie ang kamay niya at pasimpleng hinila si Katrina palayo sa akin. Lihim akong nagdiwang nang makita ko ang lihim niyang pagkuyom ng kamao. Alam kong galit na siya sa akin. Ang pagkabigla niya sa pagdating ko, ang nalaman niya tungkol sa mga pag-aari ko, alam kong hindi yun nagustuhan ni Archie. Bakit? Dahil siya ang klase ng taong ayaw nalalamangan. Sa ganoong paraan, nararamdaman niya na malakas siya at makapangyarihan. Gustong-gusto niyang kinatatakutan siya. Pakiramdam niya ay makukuha niya ang lahat. Isang malaking insulto kay Archie na mas mayaman pa sa kanya ang dating sinasabihan niyang mas mahirap pa sa daga at binubuli niya. Nga pala, Iho. Ikaw ba ay may asawa na? Wala pa po, Ninong. But I'm planning to pursue someone. May nakilala akong babae pagdating ko pa lang dito noong isang araw. Maganda siya, mabait at matapang. Mukhang na-inlove ka na kagad, ah. Tingnan mo nga naman ang panahon na, no? Dati ang taba-taba mo. Ang pangit mo. Ang mukha mo puro tagyawat. Tapos ang baho mo pa. Sino bang mag-aakala nang dating inuutos-utusan ko lang noon? Ngayon, Ikaw na ang pwedeng utos-utusan. palabiro ka pala.
Jordan, ano bang nangyari sa'yo? Bigla ka na lang nawala nun. Kumain ka na ba? Mas maganda magkwentuhan habang kumakain. Hindi pa nga eh. Halika, samahan mo ako sa buffet table. Okay. Wala akong sinasabi na pwede kang umalis dito. Come on, pare. Hindi ka naman siguro ganoon ka-petty, right? Kakain lang kami ni Kat. Saka nagugutom na yung fiancé mo. Ako lang to. Hindi mo kailangan mag-alala. Of course not. Bakit ako mag-aalala? Hindi ko lang akalain na close kayo. Actually, naging close kami dahil sa'yo, remember? Ako ang palagi mong inuutosan na dalhan siya ng kung ano-anong regalo. Jordan, halika na. Kain na tayo. Excuse me, Ninong. Archie, pare. Iramin ko lang tong fiancé mo. Hindi mawala ang ngiti ko habang inaalala ang naging reaksyon ni Archie nang umalis kami ni Katrina. Sadya ko siyang hinawakan sa kamay at hinila palayo. Pagkatapos ay sadya kong ipinakita na umakbay ako sa kanya. At hinawakan ko ang baywang ng fiancé niya, kaya pagdating namin sa table ay tawa lang kami ng tawa ni Katrina. Ikaw talaga ang lakas mong mang-asar. Kinakabahan tuloy ako. Huwag kang kabahan. Nagsisimula pa lang akong agawin ka sa kanya. At teka, saan ka nagtatrabaho ngayon? Wala. Parasahan din akong pinaalis ni Archie sa opisinang pinapasukan ko. Nagbantay siya na manggugulo doon kapag hindi ko siya sinunod. Kapag hindi ako nakakulong sa bahay niya, sinasama niya ako kahit saan siya pumunta. Gusto niya palagi lang ako nakasunod sa kanya. Kung ganon, magtrabaho ka sa akin. Kailangan ko ng sekretarya. Ayaw nga niyang pumayag na magtrabaho ko. Exactly. Lahat ng ayaw niya, yun ang gagawin natin. Akala ko ba gusto mong makawala sa kanya? Oo nga. Kung ganon, magtiwala ka sa akin. Sagot kita. Pero kailan ba ang kasal niyo? Isa pa nga yun eh. Sa isang buwan na raw. Ayaw mo ba talaga sa kanya? Ito naman tinatanong pa. Eh mukha bang gusto ko? Sabi mo kukunin mo ako sa kanya. Oo nga. Pero sigurado ka ba? Oo nga, kahit iyain mo akong pakasalan ka, hindi ako tatanggi. Basta ayokong ikasal sa demonyo. Ready ka ba sa mga gagawin natin? Oo, go, kahit ano. Matapos naming kumain, ay biglang nagpatugtog ng malamyos na musika. Nang dumako ang tingin ko kay Archie, nakita ko siyang pinagmamasdan kami ni Katrina. Kaya muli kong sinuot ang masquerade mask ko at lihim na ngumisi. Pagkatapos ay hinawakan ko ang kamay ni Katrina at hinila sa dance floor. Hinawakan ko ang isang kamay niya at nakahawak sa bewang niya ang isa pa. Habang nagsasayaw kami, nakatitig lang kami sa isa't isa. Tumalon ang puso ko nang ngumiti si Katrina. Noong college kami, marami na ang nagkakagusto sa kanya at isa na ako sa mga lihim na humanga sa kanya. Mas lalong lumalim ang nararamdaman ko sa kanya noon dahil mabait siya, maalalahanin at malambing. Totoo rin ang sinabi ko kay Archie. Naging malapit kaming magkaibigan dahil ako ang ginawa niyang tulay at doon ko siya nakilala ng mas malalim. Classic at elegante ang beauty niya. Mistisa dahil may dugong Espanyol daw ang tatay niya. Itim ang alon-alon nitong mahabang buhok. Medyo matangos ang ilong at kahit walang makeup ay natural na mapula ang labi niya. Noon ay balingkinitan ang katawan nito, ngunit ngayon ay nagkalaman na siya, kaya lalong tumingkad ang kagandahan ni Katrina. Baka matunaw ako niyan. Sinabi ko na ba sa'yo no na maganda ka? Hindi. Puro ka kaya sabi ni Archie ganito, pinabibigay to ni Archie, mag-date daw kayo ni Archie. Kung hindi naman si Archie, puro schoolwork ang bukang bibig mo. Mas gumanda ka ngayon, Kat. Salamat. Ikaw naman lalo kang gumwapo. Noon cute ka, kaya lagi kong pinipisil ang pisngi mo. Ngayon mas gwapo ka na, lalaking lalaki, macho. Salamat. Mahirap na naging training ko bago naging ganito ang katawan ko. Pero worth it lahat ng paghihirap ko. Maganda naman. Tama na yan. Halika na. Huminga ako ng malalim. Napilitan akong lumayo kay Katrina nang hilahin siya ni Archie. Mabigat ang loob kong binitawan ng kamay niya.
Kailangan kong pigilan ang sarili ko, kung hindi ay mabubulilyaso ang plano ko. Mabuti na lang din at dumating si Ninong at may mga pinakilala sa akin na mga potential investors. Mula noon ay natuon na sa negosyo ang atensyon ko. Lumipas ang oras doon sa party, habang patuloy akong nakikipag-usap sa ibang bisita doon. Napalingon ako nang makita kong tumatakbo palabas si Archie. Saglit akong nagpaalam sa kausap ko, saka ko inubos ang natitirang laman ng wine glass ko. Pagkatapos ay tumakbo ako at sinundan ko sa labas si Archie. Lumingon ako sa kanan ko pero walang tao sa hallway. Napatakbo ako nang makita ko siyang lumiko sa kaliwa. Pagdating ko sa dulo, bigla na naman siyang nawala. Kaya agad akong sumakay ng elevator at bumaba sa ground floor. Lumingon ako sa paligid hanggang sa makita kong lumabas siya sa fire exit at nagmamadaling tumakbo papunta sa backdoor exit ng hotel. Na mga sandaling yun, hindi ko rin alam kung bakit ko siya sinundan. Basta kinutuban lang ako at parang may nagtulak sa akin na gawin yun. Saan pupunta yun? Oh, anong gagawin niya sa likod? Jordan, bakit ka bumaba? Wala. Sinundan ko si Archie. Biglang tumakbo eh. Dito ka lang ha? Sandali lang, Jordan! Hindi ko pinakinggan si Katrina. Tumakbo ako at sinundan ang direksyon na pinuntahan ni Archie. Pagdating ko doon, ay natigilan ako nang makitang madilim na ang paligid. Maraming nakatambak sa likod, mga karton, sirang kama, silya, mesa, at kung ano-ano pa. Ang tanging ilaw na nagbibigay ng malamlam na liwanag sa paligid ay mula sa isang bombilya. Napakamot na lang ako, Madam Venus, dahil parang nilamon ng dilim si Archie. Kaya tumalikod na ako at pabalik na sana nang may narinig akong kakaiba mula sa dilim. Ano yun? Tama na! Saan nagagaling ang boses na yun? Ayoko na! Tama na! Archie? Bigla akong nagtago sa likod ng mga patong-patong na kahon nang makita ko ang nangyayari kay Archie. Ang malamlam na ilaw na yun ay naging sapat para makita ko ang lahat. Kakaibang kilabot ang naramdaman ko dahil sa nasaksihan ko. Kaya nanginginig ang mga kamay ko na kinuha ang phone ko at kinunan ko yon ng video. Kitang-kita ko kung paano unti-unting nagbago ang anyo ni Archie. Mula tao ay naging halimaw ang mukha nito. May pangil, nanlilisik ang mata, mahaba at patusok ang tenga. Maraming balahibo sa muka at maging sa kamay niya na mahaba ang mga kuko. Pagkain! Nagugutom ako! Anong klaseng nilalang yun? Jordan? Halika sa loob, bilis. Sino nandyan? Ang aswang! Halika na, bilis! Nagulat ako nang biglang dumating si Katrina at malakas ang boses niyang tinawag ako. Agad kong tinakpan ang bibig niya. Pagkatapos ay mabilis kaming tumakbo at bumalik sa loob ng hotel. Hinila ko siya sa isang sulok at pareho kaming humihingal na tumingin sa paligid. Natigilan kami nang may narinig kaming nakakatakot na alulong ng aso. Nagpalit siya ng anyo? Si Archie, naging aswang siya? Alam mo, Oo. Yun ang ibig kong sabihin sa sinabi kong demonyo siya. kailan pa? Matagal na. Isa yun sa mga dahilan kaya hindi ako makaalis basta sa poder niya. Demonyo siya, Jordan. Natatakot ako sa pwede niyang gawin sa akin kapag nagtangka akong umalis ulit at iwan siya. Kaya natatakot ako para sa iyo, baka patayin ka niya. Ang mabuti pa, umalis na tayo dito. Sa bahay natin to pag-usapan.
Hinawakan ko sa kamay si Katrina at nagmamadali kaming lumabas ng lobby. Agad kaming sumakay sa kotse ko. I-start ko na lang ang makina nang bigla niyang hinablot ang braso ko at takot na may tinuro sa labas. Dahil sa bandang dulo ko pinarada ang sasakyan, bahagya doong madilim at malapit sa masukal na halamanan. Ilang sandali pa ay biglang lumabas nga doon ang aswang. Heavily tinted ang salamin ng sasakyan ko, maliban sa windshield, kaya mabilis kong hinila si Katrina at tumungo kami. Pigil hininga na sumilip ako at sinundan ng tingin ang aswang. Umikot siya sa paligid ng sasakyan at inaamoy-amoy ang bintana na parang alam niyang may tao sa loob. Bahagya pang umalog ang sasakyan nang sinubukan nitong basagin ang salamin. Nang mabigo siya, makalipas ang ilang sandali, ay tuluyan na rin itong umalis. Halika na, Jordan. Bilis! Tiyak na hahabol yan kapag binuksan ko ang makina. Bilisan mo na lang. Sige, bahala na. Ayun na siya. Bumalik nga siya. Hinahabol niyo tayo. Kumapit ka. Oo. Mula doon sa hotel ay sinama ko si Katrina sa bahay. Matapos ang natuklasan kong sikreto ni Archie, bigla akong nag-alala para sa kaligtasan niya. Ang una kong naisip ay kailangang mailayo ko si Katrina sa kanya. Nang mga sandaling yon, ay mas naging determinado akong agawin siya kay Archie. Pagdating namin sa bahay, ay agad kaming nag-usap sa private library ko. Sumalampak siya ng upo sa sofa at ako naman sa swivel chair. Parang pagod na pagod siyang hinubad ang suot niyang heels. Bigla akong umiwas ng tingin nang itaas niya ang laylayan ng damit niya at hinubad ang black pantyhose stockings na suot niya. Kailan mo ba alam na aswang siya? Isang buwan pa lang mula nang sapilitan niya akong patirahin sa bahay niya. Alam ni Archie na alam mong aswang siya? Hindi, wala siyang alam. Ayokong ipaalam sa kanya na alam ko. Kasi baka mamaya mas lalo niya akong ikulong. At hindi na ako talaga palabasin ng bahay niya. Naisip ko lang, syempre, kapag nalaman niyang may nakakaalam ng sikreto niya, gagawin niyang lahat para hindi makarating sa iba yon. Baka mamaya matsugi pa ako. Kaya ikaw huwag mong sabihin bastang nalaman mo. Hindi ako magsasalita. Pero gagamitin ko yung laban sa kanya para pahirapan at paglaruan ko ang buhay niya. Pero lalo mo lang siyang gagalitin sa gagawin niya. Ipapaalala ko lang sa'yo. Hindi na tao si Archie. Demonyo na siya. Hindi ako natatakot sa kanya. Nakita mo ba ang mukha niya kanina habang sinasabi ni Ninong ang lahat ng pag-aari ko dito sa bahay na to? Mukhang threatened siya sa pagdating mo. Nakita mong mukha niya kapag binabara mo siya. Sigurado nang gagaliitin sa galit sa'yo. Ayaw na ayaw pa naman niyang nalalamangan. That's the goal. Ang lalo siyang galitin. Si Lola Gloria, kilala yan ni Ate Nolene. Humingi ka sa kanya ng anting-anting, gaya nitong medalyon na ito. Magagamit mo yun bilang protection mo laban sa aswang. Kapag alam ko na nasa paligid siya at aswang ang kanyang anyo, sinusuot ko itong medalyon. Hindi ko siya masuot araw-araw, dahil baka makahalata siyang may alam ako sa sikreto niya. Sige, sasabihin ko kay Ate Nolene. Tumayo si Katrina at lumapit sa mesa ko. Bahagya siyang naupo sa gilid ng office desk ko at ngumiti sa akin. Pagkatapos ay nilahad niya ang palad sa harap ko, kaya hinawakan ko yon. Ngumiti rin ako at tumayo sa harapan niya. Hindi ko binitawan si Katrina hanggang sa nagulat ako nang bigla siyang yumakap sa akin. Maya-maya ay narinig ko na lang ang mahinang pag-iyak nito. Kaya niyakap ko siya pabalik at hinagod ang kanyang likod. Bakit ka umiiyak? Masaya lang ako. Hindi mo alam kung gaano ako nakahinga ng maluwag mula nang dumating ka. Binigyan mo ako ng pag-asa na makawala ako kay Archie. Ayoko magkaroon ng asawang aswang. Ayoko magsilang ng sanggol na alam kong magiging tulad niya. Mukha lang ako matapang at malakas ang loob ko, pero ang totoo, kapag nasa tabi ko si Archie, natatakot ako para sa buhay ko. Ayoko pang mamatay, Jordan. Hindi mangyayari yon.
Ipinapangako ko yan sa'yo. Maraming salamat sa lahat. Huwag ka munang magpasalamat. Wala pa nga akong ginagawa eh. Saan pala ako matutulog? May guest room pang bakante. Pero bago yun, halika. Baba tayo sa kitchen. Kain ulit tayo. Hindi ako nabusog sa pagkain sa party. Kinabukasan ng umaga, suot pa rin ang kanyang evening gown. Hininto ko ang kotse sa harap ng bahay ni Archie. Nakita ko ang lungkot sa mga mata at ngiti ni Katrina. Kung pwede lang siyang hindi bumalik doon, ay ginawa na niya. Ngumiti lang ako sa kanya at hinawakan siya sa kamay. Pagkatapos ay napilitan na itong bumaba. Ang kwento ni Katrina sa akin, pagpasok pa lang niya sa bahay, ay agad siyang sinalubong ni Archie na galit na galit. Paglapit nito sa kanya, ay bigla siyang sinampal. Saan ka galing ha? Si Jordan ang naghatid sa'yo, no? Oo. Eh ano ngayon? Malandi kang babae ka. Ikakasal ka na, pero sumasama ka pa rin sa ibang lalaki? Hoy Archie, ikaw lang ang may gusto ng kasal na to. Kaya sasama ako sa kahit sinong gusto ko. Tsaka si Jordan naman yun, kaibigan ko siya noon pa. May kaibigan bang magdamag magkasama? Ano bang ikinagagalit mo? Hindi ba dapat ako magalit sa'yo? Iniwan mo ako sa party kagabi. Bigla kang nawala. Hinahanap kita hanggang sa labas ng hotel. Kung hindi dahil kay Jordan, napatay na ako ng aswang. Doon unti-unting binitawan ni Archie si Katrina. Kaya naman sinamantala niya yon at gumanti ng malakas na sampal sa lalaki. Nagulat ito sa ginawa niya at pinandilatan siya ng mata. Pero hindi nagpasindak si Katrina at tinulak pa niya ang lalaki palayo, saka dinuro ang muka nito. Habang nagkakagulo sila ni Archie, lumabas mula sa dining area ang madrasta niyang si Len at anak nitong si Nika. Itong isaksak mo din sa utak mo, ha? Sa araw-araw na nakikita kita, mas lalo ako nasusuklam sa'yo. Itong tatandaan mo, mamamatay na muna ako bago ako magpakasal sa'yo. Katrina, I'm sorry. Katrina, Uy, nandito na palang dakila kong stepsister. Inumaga ka? Umalis ka sa harapan ko. Baka bigwasan kita. Ma, ang sungit ni Katrina, oh. Ganyan talaga ang babaeng yan. Masama ang ugali. Balita ko, kaibigan mo daw yung mayaman na bagong lipat sa harap ng bahay natin? Anong pakialam mo? Ipakilala mo naman kami ng kapatid mo. Una, hindi ko kapatid yan. Pangalawa, allergic si Jordan sa mga gold digger. Ang laki ng katawan ng anak mo, bakit hindi mo pagtrabahuhin yan? Hindi yung binubugaw mo kung kani-kaninong mayaman. Abat, maldita ka ha? Ano bang akala nyo? Naka-jackpot na kayo mag-ina? Dahil nakatira kayo dito at buhay rena kayo? Pues nagkakamali kayo. Isang araw, malalaman nyo rin kung bakit kayo hinahayaan ng lalaking yan na tumira dito at mistulang patabaing baboy. Pagkatapos, saka nyo marirealize na nag-volunteer kayong papasok sa impyerno. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tingnan natin kung anong kahihinatnan nyo dito. Katrina, sandali. Mag-usap tayo. I'm sorry. Mula doon sa baba, ay umakyat na si Katrina sa kwarto. Isasarado na lang niya ang pinto nang makita niyang sinundan pala siya ni Archie. Sa halip na patuloyin, bigla niyang sinarado ang pinto at mabilis na nilakko yun. Kinalabog niya ang pinto pero hindi siya pinagbuksan ni Katrina. Habang nangyayari yon, doon na ako tumawag sa kanya. Ang kwento niya sa akin ay pumunta siya agad sa loob ng walk-in closet at sinara ang pinto, saka sinagot ang tawag ko. Hello? Kat, kumusta ka dyan? Galit na galit siya sa akin. Pinabuhatan niya ako ng kamay. Ano? Sinampal niya ako pagpasok ko pa lang dito. Animal talaga ang walang yan. Ayoko na dito, Jordan. Gusto ko nang umalis dito. Huwag kang mag-alala. Nag-iisip na ako ng paraan. Sa ngayon, kunting tiis, okay? Okay. Ipinapangako ko sa'yo. Kukunin kita dyan. Lakasan mo lang ang loob mo. Basta may problema ka, tumawag ka kaagad sa akin, ha?
Okay, Jordan. Salamat ulit. Kinagabihan, habang himbing na natutulog si Katrina, wala siyang kaalam-alam na may unti-unting nagbubukas ng pinto ng kanyang kwarto. Ang kwento niya sa akin, dahil sa bigat ng mga yabag nito habang palapit sa kama niya, kasama na ang malakas na tunog ng paghinga at angil nito, kaya siya naalimpungatan. Dahan-dahan siyang dumila at biglang nawala ang antok niya nang makita ang aswang na nasa paanan ng kama. Agad bumalikwas ng bangon si Katrina, pero biglang sinunggaban nito ang paa niya at hinila. Bitawan mo ako! Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong maangkin kita. Mangarap ka ng gising, ulol! Hayop ka talagang babae ka! Animal ka! Bigla niyang sinipa ang aswang ng 2 beses. Tumama sa ibaba ng tiyan nito ang isa at ang isa naman ay tumama sa muka. Pagkatapos ay dinampot ni Katrina ang isang baso na may lamang tubig at hinataw yon sa muka ng aswang. Nang makalayo ito, sa kanya kinuha ang phone sa kama at akmang tatakbo sana sa pinto. Pero mabilis na nakabawi ang aswang. Nahila niya si Katrina sa paa, kaya bumagsak ito sa kama. Nabitawan niya ang kanyang phone at humagis ito malapit sa bintana. Sa isang iglap ay nasakyan siya ng aswang. Hinawakan nito ang mga braso niya, kaya kahit anong piglas niya ay hindi siya makawala. Huwag mong tangkain pa dahil hindi ka na makakatakas dito. Sino ka ba? Anong kailangan mo sa akin? Hindi mo talaga alam kung sino ako? Itatanong ko ba kung alam ko? Tanga! Itiwan mo ako! Matapang ka talagang babae ka. Yan ang dahilan kaya lalo akong nasasabik sa'yo. Ah, talaga? O eto, sana masabik ka pa lalo pagkatapos nito! Hayop ka! Anong ginawa mo? Papatayin kita! Bigla niyang tinuhod ng malakas ang aswang, kaya nabitawan nito ang kamay niya. Pagkatapos ay agad kinuha ni Katrina ang basag na piraso ng baso. Saka yun ang pinagsasasaksak sa pisngi ng aswang. Tinulak niya ito palayo hanggang sa bumagsak sa sahig. Tatakbo sana si Katrina sa pinto, pero nakaharang doon ang katawan ng aswang. Tiyak na kapag dumaan siya doon, ay mahahabol nito ulit ang paa niya. Hanggang sa mapatingin siya sa bintana. Nagmamadali siyang lumapit doon, sabay dampot ng phone. Pero biglang napaupo sa sahig si Katrina at mapasigaw sa sakit nang matusok ng bubog mula sa basag na baso ang paa niya. Lakas loob niyang binunot yon habang tuluyan siyang naiyak sa takot nang makitang unti-unting bumabangon ang aswang. Kaya kahit masakit ang paa, pilit siyang tumayo. Nakasampa na siya sa bintana nang mahablot na naman siya nito. Saan ka pupunta? Bitiwan mo ako! Hindi ka makakalayo sa akin! Pwes, panoorin mo ako! Katrina! Bumalik ka rito! Matapos sabihin yon, bigla siyang sinaksak ulit ng aswang at tumama naman yon sa malapit sa sugat niya sa pisngi. Pagkatapos ay mabilis na sumampa sa bintana si Katrina at tumalon mula sa ikalawang palapag ng bahay. Dumaing siya nang maramdaman niya ang sakit sa katawan dahil sa taas ng tinalon niya. Mabuti na lang at ang binagsakan niya ay puro mga halaman. Sa kabila ng kalagayan, pilit pa ring tumayo si Katrina. Kinuha ang phone niyang humagi sa di kalayuan at tumakbo palabas ng bakuran ng bahay ni Archie. Habang iika-ikang tumatakbo, ay nanginginig ang kamay na tinawagan ako. Nang mga sandaling yon, ay naroon na ako sa kwarto at dapat na mahiga na ako.
Hello, Kat? Tulungan mo ako, Jordan. Pinasok ko na aswang sa kwarto ko, hinahabol niya ako. Ano? Sige, pupuntahan kita. Nasaan ka? Nandito sa main road. Papunta ako dyan sa inyo. Natatanong ko ng bahay niyo. Sige, sasalubungin kita. Mabilis kong kinuha ang 45 caliber kong baril. Saka ako tumakbo ng mabilis palabas ng bahay. Hindi rin nagtagal ay nakita ko si Katrina na parating. Agad ko siyang sinalubong at bumungad sa akin ang takot na takot niyang mukha. Ang mga kamay niya'y nagdurugo at ganun din ang mga paa niya. Napalingon kaming dalawa nang marinig namin ang malakas at palapit na angil ng aswang. Nandiyan na siya! Akong bahala sa kanya. Papatayin ko siya. Huwag muna ngayon. Kailangan magtago muna tayo. Pero pagkakataon ko ng patay ng aswang ngayon. Basta makinig ka sa akin. Halika na, magtago na tayo. Hindi ko na pinilit ang gusto ko at agad na binuhat si Katrina. Pagkatapos ay nagtago kami sa likod ng makapal na halaman, saka sumandal sa puno. Nanginginig siya sa takot na yumakap sa akin. Ilang sandali pa ay dumating na ang aswang. Mula doon sa pinagtataguan namin ay nakita kong paikot-ikot itong naghahanap sa paligid habang galit na umaangil at tinatawag si Katrina. Katrina, nasan ka? Hindi ka makakawala sa akin. Demonyo ka, Archie. Katrina, lumabas ka dyan bago pa ako nang makakita sa'yo. Natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Hindi kanya makukuha. Anong gagawin natin? Kailangan natin siyang mapaalis. Kung hindi, baka makita niya tayo. Tsak na naaamoy niya ako, lalo ng dugo ko. Akong bahala. Takpan mo ang tenga mo. Mula doon sa pinagtataguan namin ay bahagyang hinawi ko ang halaman at itinutok ko ang baril sa aswang. Pagkatapos ay sunod-sunod ko siyang pinaputukan ng baril. Tinamaan pa ito ng isa sa likod. Dahil doon, mabilis itong tumakbo palayo at tuluyang umalis. Doon pa lang kami nakaalis sa pinagtataguan namin. Agad kong binuhat si Katrina pauwi sa bahay, kung saan sinalubong kami ni Ate Nolin at Tatay na nagising dahil sa lakas ng angil ng aswang at putok ng baril. Pagkatapos ay dinala namin sa ospital si Katrina. Halos sabay-sabay kaming lumingon nang lumabas mula sa kwarto si Lolo Gloria. Ang albularyong minsan nang nabanggit sa akin ni Katrina dahil sa laki ng sugat niya at mga bugbog sa katawan. Matapos gamutin ng mga doktor ang sugat niya at masiguro sa amin na ligtas na siya, inuwi ko si Katrina sa bahay at nakiusap na kung pwede, doon siya matulog sa kwarto ko. Nanginginig pa rin siya sa takot. Ang kwento niya sa akin kanina sa ospital, yun daw ang unang beses na sinugod siya ni Archie na nasa anyong aswang. Kapag nakikita niya ito na lihim na nagpapalit ng anyo, palagi lang daw siyang nasa malayo at nagtatago. Kaya ngayon ay ayaw niyang mag-isa. Pakiramdam ni Katrina ay muling papasok sa kwarto ang aswang. Ayaw din niyang matulog kanina dahil baka daw pagdilat niya ay naroon ulit ang aswang. Kaya nang sumapit ang umaga ay pinatawag namin si Lolo Gloria. Matapos siyang tignan, may pinainom itong halamang gamot na ginawang tsaa para kumalma si Katrina at makatulog. Lola, kumusta na po si Katrina? Huwag ka nang mag-alala sa kanya. Mahimbing na siyang nakatulog. Tumalab na ang tsaa na pinainom ko. Makakapagpahinga siya ng mabuti. Ano ba daw ang sabi ng doktor? Malaki yung sugat niya sa kamay. Sa talampakan naman ay may mga nakuha pa silang maliliit na bubog. May mga nakita silang sinyalis ng physical abuse. Mga pasa sa braso sa kasabinte. Napaka-demonyo talaga ng lalaking yan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang ginawa niya sa atin. Kaya hindi na pwedeng bumalik doon si Katrina.
Tsak na magwawala yang si Archie. Baka ikaw ang mapahamak. Huwag kayong mag-alala, Tay. Alam niyo na kaya ko siyang labanan. Ilang taong kong pinaghanda ng pagbabalik ko dito at ang pagkikita namin. Ang pagkakaiba lang, hindi ko inaasahan na aswang pala ang haharapin ko. Ay sir, alam mo, sa tingin ko lang ha. Kaya naging ganun ka-agresibo ang aswang kay Katrina ay dahil sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Yan bang hindi niya inaasahan ang pagdating mo? Hindi niya akalain na may magiging kakompetensya siya kay Katrina na hindi magpapasindak sa kanya o mai-intimidate sa yaman niya. Tapos nakita niya na sobrang close kayo. Kaya naging malaking banta ka sa kanya. Kaya ang ginawa niya, pinwersa niya itong isa. In short, gusto niyang makasigurado na hindi mawawala sa kanya si Katrina. Pwes, nagkamali siya ng ginawa niya. Pero bakit ba siya ganyan, sir? Bakit gano'n na lang siya ka-obsess kay Katrina? Matagal na kaming magkaibigan yan, pero mula noon, consistent talaga si Archie sa kanya. Dahil sikat ang nag-iisang hindi niya magawang makuha. Na kahit pera niya ay hindi umubra. Ano kaya ng plano mo kay Katrina? Hindi ko na siya tayo ibabalik kay Archie. Lola, paano ko ba mapapatay ang aswang na yan? Isa lang ang tatandaan mo, iho. Sa ulo o sa puso. Alin man sa dalawang yan ang matamaan mo ng bala o patalim, mamamatay ang aswang. Kapag tinamaan mo lang siya sa ibang parte ng katawan, malamang na mabubuhay pa sila. Dahil kayang pagalingin ng aswang ang sarili nilang sugat sa pamamagitan ng pagdila dito. Para naman maitaboy mo sila, asin at bawang ang ibato mo sa kanila. O kaya itong langis na ito. Mayroon itong mga sanga at halaman na kinatatakutan ng mga aswang. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano siya nagkaganyan. Paano siya naging aswang? Ay, matagal nang may lahing aswang ang pamilya nila. Tinatago nila ang totoong pagkatao nila sa likod ng kayamanan at impluensya sa lipunan. Kaya pala lumaking akala mo kung sinong hari yan si Archie. Gustong-gusto niya na kinatatakutan siya. Huwag kang mag-alala, anak. Hamagaya nilang kampo ng kadiliman na hindi magtatagal. Alam ko po yun. Ang importante ngayon ay masimulan na namin ang plano para unti-unti siyang bumagsak. Matapos magbihis ng damit pang opisina, lumabas ng walk-in closet si Jordan na nakasuit pero walang necktie. Natigilan pa siya nang makitang gising na si Katrina at nakaupo na siya sa kama. Agad siyang lumingon sa akin at ngumiti. Ngayon ay madalas kaming magkasama dahil sa pagbuo namin ng plano kung paano mapapabagsak ang aswang na si Archie. Pinapaalala nito ang dati kong lihim na damdamin para sa kanya. Kung paano tumibok ng mabilis ang puso ko noon. Kung gaano ako kasaya at nakakalimutan ko ang pambubuli sa akin noon ni Archie sa tuwing nakikita at nakakausap ko si Katrina. Kanina ka pagising? Mga 10 minutes ago siguro. May lakad ka? May meeting lang akong pupuntahan. Pabalik din ako ng mga hapon. Ngayon sana yung first day mo bilang sekretary ko eh. Sorry. Absent agad sa first day of work. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, gumaling ka. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay naman na. Kumikirot lang yung ibang sugat ko. Dito ka lang, huwag kang lalabas. Huwag kang mag-alala, safe ka dito. Nilalagyan na nila at tinuli ng bawang ang lahat ng pinto at bintana para siguradong hindi makapasok ang aswang. Pero sasamahan ka ni Ate Nulin dito. Jordan, thank you sa tulong mo. Hindi, huwag kang magpasalamat sa akin. Ikaw ang gumawa ng lahat ng paraan para makaligtas ka. Nilabanan mo siya kahit takot na takot ka. Ikaw lahat yun. At natutuwa ako sa katapangan mo. Kailangan ayoko pang mamatay. Marami pa akong gustong gawin at pangarap na gustong matupad para sumuko ng maaga. Hindi na kita ibabalik sa kanya. Baka sa susunod, hindi ka na makaligtas. Pero paano mga gamit ko? Kami na ang bahala doon. Basta ang gawin mo, magpahinga ka. Magpalakas ka. Sayang. Kung hindi mo ako pinigilan kagabi, edi sana patay na yon. Hindi ka pa kasi handang makipaglaban sa aswang. Tinuruan ako ni Lola Gloria. Anyway, kailangan ko nang umalis. Hintayin mo ako ha. Saka huwag ka munang lalapit sa mga bintana o lalabas ng bahay.
Baka makita ka ni Archie. Kanina pa siya umaaligid sa labas. Okay, sige. Bago ako tumayo, ay hinalikan ko muna si Katrina sa noo. Nakita ko ang gulat sa mukha niya. Pero maya-maya ay gumanti rin siya ng ngiti sa akin. Nang lumabas ako ng kwarto at bumaba, agad akong nagpaalam sa tatay ko na nasa dining area pa rin. Naroon pa rin si Lolo Gloria at tinutulungan si Ate Nolin na magkabit ng mga bawang at iba pang pangontra sa aswang. O anak, halis ka na. Opo, kayo na muna ang bahala kay Katrina ha. Oo, huwag ka mag-alala. Ang intindihin mo ay ang trabaho mo. Sige po, una na muna ako tay. Kuya Jojo, halika na. Ay, opo. Paglabas ko sa garahe, ay agad akong sumakay ng kotse. Nang buksan ng kasambahayang gate, nagkatinginan kami ni Kuya Jojo nang makitang nakatayo sa kabilang parte ng kalsada sa harap mismo ng bahay si Archie. Nakapormal ang muka at nagkakandahaba ang liig sa pagsilip sa loob. Tumingin lang ito sa kotseng sinasakyan ko nang ilabas yon ng driver mula sa garahe bago muling bumalik ang tingin sa loob ng bahay. Sandali Kuya Jojo, ihinto mo muna. Ay, kanina pa nagbawan man yan, sir. Pabalik-balik. Tapos ganyan, kapag may nagbubukas ng gate, sumisilip. Baka naamoy niya si Katrina. Di ba ang sabi malakas ang pangamoy ng aswang? Ay pero may mga nakasabit na pangontra sa paligid ng bahay. Ay tsak na nahaharangan ng amoy ng bawang ang amoy ni Katrina. Sandali. Bababa na ako sandali. Ay mag-iingat po kayo, sir, ha. Aswang pa rin yung kaharap nyo. Nang buksan ko ang pinto ng kotse, agad na lumingon si Archie. Nang bumaba ako at makita niya ako, agad pumormal ang mukha niya. Habang ako naman ay kalmadong ngumiti habang palapit sa kanya. Marahan akong natawa nang ginawa ni Archie ang tipikal niyang gesture para mang-intimidate. Pinagkrus niya ang mga braso sa ibabaw ng kanyang dibdib at itinaas ang noo habang parang mababa ang tingin sa akin. Napailing na lang ako nang makalapit ako sa kanya. Pagkatapos ay napansin ko ang dalawang malalaking sugat niya sa pisngi. Archie, musta? Oh, paano ang mukha mo? Napatrouble lang. Sinabi ng mga kasama ko sa bahay na kanina ka pa daw palakad-lakad dito sa harap ng bahay ko. May kailangan ka ba? Wala naman. Hindi mo naman ako siguro ini-stalk ano? Stalk? Hindi ah. Bakit ko naman gagawin yun? Kung gano'n, anong ginagawa mo dito? Bakit ka silip ng silip sa loob ng bahay? Nakikichismis ka rin ba? Hinahanap ko si Katrina. Nandyan ba siya? Sikat? Wala. Bakit naman siya pupunta dito? Ikaw lang naman ang kilalang kung pwede niyang puntahan. Wala siya dito. Ang huling pagkikita namin ay nung inihatid ko siya sa bahay mo. Kinabukasan pagkatapos ng party ni Mayor. Bakit? May problema ba kayo? Nagkaroon lang kami ng hindi pagkakaunawaan. Ganon kasi siya eh. Kunting away, lumalayas. Sigurado ka bang wala siya dyan? Baka tinatago mo lang. Oo sige, para mapanatag ang loob mo. Gusto mo bang sumama sa loob? Para makita mo na rin yung loob ng bahay ko. Sige. Hey Jojo, pabukas ang gate ulit. Yes sir! Nagmamadaling binuksan ni Kuya Jojo ang gate. Sabay kaming tumawid ni Archie at pumasok sa bakuran. Pero palapit pa lang kami sa pinto nang bigla itong huminto. Kunwari ay nagtataka kung lumingon sa kanya nang umatras ito habang nakatingin sa taas ng pinto kung saan nakasabit ang mga pangontra ng aswang. Lihim kaming nagkatinginan ni Kuya Jojo. Lalo itong tila natakot nang lumabas sa pinto si Lolo Gloria. Oh, Archie, okay ka lang? Ha? Oh. Halika sa loob. Lola Gloria, si Archie po. Oo, kilala ko siya. Sino ba ang hindi makakakilala sa kanya?
Magandang araw. Magandang araw din eh. Narinig ko hinahanap mo si Katrina. Oo, alam mo ba kung nasan siya? Wala siya dito. Nasa bahay ko. Nakasalubong ko siya kagabi, umahangos at takot na takot. Duguan ang mga paa at kamay. May aswang daw na pumasok sa kwarto niya. Nasan siya? Iuuwi ko na siya. Ayaw na niyang bumalik doon dahil hindi daw siya ligtas sa bahay mo. Ang nakapagtataka ay yung hindi mo alam na pinasok na siya ng aswang. Kinuwento niya sa akin ang buong pangyayari at imposibleng hindi ka magising kahit nagkakagulo na. Ano kasi, mantika ako matulog. Hindi ako basta nagigising. Alam mo pare, tama si Kat. Hindi na nga talaga safe na bumalik pa siya doon. Paano kung bumalik siya doon at pasukin kayo ulit ng aswang? Tapos sabi mo nga, parang mantika ka kung matulog. Paano mo siya may pagtatanggol? Baka mamaya magising ka na lang napatay na siya. Problema ko na yun. Basta kukunin ko siya. Hoy tanda, sabihin mo sa kanya, lumabas na siya at naghihintay ako dito. Hindi ko gusto ang pananalita mo. Bastos! Wala kang galang sa nakatatanda sa'yo. Hindi mo ba alam na matalik kong kaibigan ang mga magulang niya? Bago pumanaw ang tatay niya, mahigpit niyang inihabilin sa akin si Katrina. Kung nalaman ko lang ng maaga na siya ang pinambayad ng utang ng madrasta niya, hindi ako papayag. Kaya hanggat hindi siya ligtas sa bahay mo, hindi siya babalik doon. Hindi ako papayag. Hindi ko... Sinasalungat mo ang sinasabi ko? Ano? Huwag kang makialam tanda. Ang mga mata mo, puno ng kadiliman. Mabagsik. Naaamoy ko ang... Aalis na ako. Teka, sandali, Archie. Paano si Katrina, pare? Pa, ang bilis tamakbo, sir. Hay, Lola, natakot sa'yo. Ang galing nun, Lola. Ako na ang bahalang kumuha ng gamit niya. Hindi siya makakapalag sa akin dahil alam niyang albularyo ako. Alam ko na aswang siya. Kaya ganoon siya sumagot at ganoon ang kilos niya. Salamat po sa tulong niyo. Sige na, pumasok ka na sa trabaho. Huwag kang mag-alala kay Katrina. Ako na ang bahala sa lahat. Kapag nakasagupa mo ang aswang, yung mga armas na pwede mong magamit, pinalagay ko na sa kotse mo. Tinuro ko na sa'yo ang gagawin mo. Opo, salamat po. Ang dapat sana'y uwi ko ng hapon ay inabot ng gabi dahil sa haba ng mga meeting ko. Kaya sa kotse pa lang, ramdam ko na ang matinding pagod. Ang gusto ko na lang sa mga oras na yon ay makauwi, makakain ng maayos, makapagpahinga at makita si Katrina. Napalingon ako kay Kuya Jojo nang bigla siyang magsalita. Ay, konti na lang po, sir. Ay, malapit na po tayo sa bahay. Alam kong gusto mo nang makita si Katrina. Isang buong araw lang akong nawala. Pero na-miss ko na agad siya eh. Ang kwento sa akin ni Manong Arnel, matagal ka na raw may gusto kay Katrina. Oo. Hindi pa kasi ganito kaayos ang itsura ko nung college ako. Mataba, puro tigyawat, tapos sa kasalamin. Pangit. Ang mga damit ko noon puro pinaglumaan ng tatay ko. Nakita mo naman siya. Maganda, sikat sa school. Saka noon kasi bawal may ibang lumigaw kay Katrina. Kapag nabalitaan yun ni Archie, kinabukasan, mababalitaan mo na lang na nabugbog na yung lalaking nagtanggang ligawan siya. Hindi pa yata siya aswang noon eh. Ay, siraulo pala talaga yan noon. Paano? Balita ko nga. Pinababayaan lang daw yan noong mga magulang niya. Bigay lang daw ng bigay ng lahat ng luho niya. Kapag may ginagawang gulo, ay dinadaan sa reglo ng magulang. Kaya lumalaking ganyan. Gaya ng ginawa nila sa kaso ng nanay ko. Sir Jordan, ay sa unahan po ay iyong aswang! Mula sa backseat ng kotse ay sumilip ako. Nakatayo sa gitna ng daan ang aswang. Nakita ko ang takot sa mukha ni Kuya Jojo. Pero ako, ngumisi lang ako. Pagkatapos ay kinuha ko ang armas na ipinadala sa akin ni Lolo Gloria.
Kinuha ko ang isang military knife. Pagkatapos ay sinuot ko sa mga daliri ko ang brass knuckles. Saka ako bumaba. Agad dumako ang tingin sa akin ng aswang at galit na umangil. Kinuha ko ang isang tubig sa bote na may nakababad na bawang. Nilagyan ng sangkaterbang asin at may mga sanga at dahon na panlaban sa aswang. Saka ko binuhos yun sa brass knuckles. Sir, mag-iingat po kayo. Nakaharang ka sa daan, kaibigan. Baka gusto mong tumabi. Aalis ako kapag napatay na kita. Bakit mo ako gustong patayin? Anong kasalanan ko sa'yo? Salot ka sa buhay ko. Kung salot ako, anong palagay mo sa sarili mo? Malaki ang ambag sa lipunan? Kung ako sa'yo, aalis na ako dito. Dito ako ay pinanganak sa bayan na ito. Kaya hindi ako aalis dito. Ang dami mo pang sinasabi. O ano, halika na! Lalabanan mo ko? Oo, bakit? Natatakot ka? Kilala kita. Huwag ka nang magbalak na kalabanin ako dahil lampa ka. Mahina ka! Tingnan natin! Malakas na umangil ang aswang at sumugod sa akin. Nang salakayin niya ako gamit ang matalas at mahaba niyang kuko, mabilis akong nakaiwas. Mabilis kong binunot ang military knife ko at agad ko siyang sinaksak sa likod. Sabay suntok ng malakas dito, gamit ang kaliwang kamay ko kung saan suot ko ang brass knuckles. Halos sumubsob ang aswang sa lupa. Pero sinundan ko yon ng paghawak sa ulo niya. Saka ko tinuhod ulit ng malakas. At tinapos ko sa malakas na sipa sa dibdib. Halos tumalsik ang aswang palayo sa akin. Lampa pala ha? Walang iya ka! Oo, mas masaul pa ako sa walang iya. Nagsisimula pa lang ako sa'yo. Mayabang ka! Tara, tumayo ka dyan! Muling sumugod ang aswang, pero ngayon ay mas mabilis na itong nakatakbo. Nagawa niyang iwasan ang mga pag-atake ko at nakakita ng tiyempo, saka ako sinakal ng sobrang higpit sa leeg. Pero hindi nagtagal yun dahil binato siya ng asin ni Kuya Jojo, kaya nabitawan niya ako. Doon ko siya sinuntok ulit ng malakas. Nakita ko na halos ma-dislocate ang panga niya sa lakas ng suntok ko. Pagkatapos ay halos sabay naming sinaksak ni Kuya Jojo ang aswang. Siya sa likod gamit ang itak. Ako sa harap at sa tiyan ko siya tinamaan. Dahil doon, mabilis siyang lumayo at sumuray na naglakad palayo. Sinundan ko siya nang kunin ko kay Kuya Jojo ang itak. Saka muling sinaksak ang aswang mula sa likod. Mag-iingat ka sa sinasabihan mo ng lampa! Hayop ka! Ang hayop ako, demonyo ka naman. Umatras ako nang bumagsak ang aswang sa lupa. Ngumisi ako, saka ako naglakad pabalik sa kotse. Ang buong akala ko ay namatay na ito. Pero nagulat kami ni Kuya Jojo nang bigla itong gumapang ng mabilis papasok sa kakahuyan at tuluyang tumakas. Doon ko palang naalala ang bili ni Lola Gloria sa pakikipaglaban sa aswang. Oo nga pala, sa dibdib ko pala dapat pinatamaan. Hayaan mo na, sir. Napuruhan naman natin. Salamat kuya. Halika na, umuwi na tayo. Gaya ng hinala namin, matapos ang gabing nakalaban ko ang aswang sa unang pagkakataon, ilang araw naming hindi nakita si Archie na umaaligid sa bahay. Ayon kay Lolo Gloria, ang mga aswang daw na malala ang natamong sugat ay matagal din bago maghilom. Minsan nga, gusto ko na lang sugurin ang bahay ni Archie at patayin ito kahit na maliwanag o sunugin ang bahay niya para matapos na. Pero naisip ko rin na kapag ginawa ko yon na hindi siya anyong aswang,
malaki ang tsansa na ako ang mapahamak sa mga pulis. Kaya wala akong magawa kundi maghintay. Samantala, unti-unti nang gumagaling ang mga sugat ni Katrina. Nailalakad na rin niya ang mga paa niyang nasugatan dahil sa bubog. Nabawasan na rin ang takot niyang matulog ng mag-isa sa gabi, kaya lumipat na siya sa guest room. Kat? Ay, sir, wala dyan si Katrina. Nasa library niyo po. Okay, salamat. Nga pala, sir. Sabi ni Lola Gloria, mamaya daw siya pupunta sa bahay nila Archie. Sumama ka raw sa kanya. Sige, sabihan niyo na lang ako kung anong oras. Pagdating ko sa library at home office ko, naabutan ko si Katrina na nagbabasa habang nakatayo sa pagitan ng dalawang malaking bookshelf. Hindi ko agad siya tinawag. Nagpunta ako sa kabilang side at tumayo sa tapat niya. Saka sumilip sa pagitan ng dalawang libro. Hindi ako kumibo at lihim na pinagmasdan ang maganda niyang muka. Hanggang sa umangat ang kanyang tingin at doon na siya nagulat nang makita niya ako. Jordan naman eh. Sorry na, ikaw kasi. Seryosong seryoso ka dyan sa binabasa mo. Wala kasi akong magawa eh. Kailan ba ako magsisimula ng trabaho sa'yo? Magaling na ba yung paa mo? Oo naman, nakakalakad na nga ako ng maayos oh. Nga pala, pupunta na kami sa bahay ni Archie mamaya. Kukunin namin ang gamit mo. Ay, sasama ako. Wag na. Baka mapahamak ka lang. Dito ka na lang. Mag-iingat kayo dun ah. Kasama ko naman si Lola Gloria. Takot lang nun eh. Umikot ako sa kabila at lumapit kay Katrina nang may pilit itong inaabot na libro sa mas mataas na shelf. Dahil mas maliit siya sa akin, hinawakan ko siya sa bewang at binuhat ko para maabot niya ang librong gustong kunin. Natatawa siyang humarap sa akin nang ibaba ko siya. Ngumiti ako sa kanya nang bahagya niyang ayusin ang buhok ko. Ang dami mo na nagawa para sa akin, Jordan. Hindi ko alam kung paano pa ako makakabayad sa'yo. Naniningil ba ako? Huwag mo nang isipin yun. Yung tungkol pala sa sinabi mo nung araw na bagong dating ka. Yung be my girlfriend na sinabi mo. Itutuloy pa ba natin yun? Aaminin ko. Nung una, dahil kasama yun sa paghihiganti ko. Pero habang tumatagal, nagbabago ang takbo ng damdamin ko. Ngayon, gusto kitang kunin sa kanya dahil alam kong mas kaya kitang alagaan. Bakit ba ganun lang ang galit mo sa kanya? Dahil ba sa pambubuli niya noon sa'yo? Hindi lang yun. May mas malalim pang dahilan. Sapat na para igugol ko ang nakalipas sa 10 taon ko para paghanda ng araw ng paniningil ko sa kanya ng utang. Naging mas interesting lang nang malaman ko ang sekreto niya. Ano bang gusto mong gawin? Gusto ko sana na sadya nating ipakita na sweet tayo sa isa't isa para mainis siya. Pero kung hindi ka komportable, hindi kita pipilitin. Hindi. Payag ako. Tutulungan kita. Kung ganon, bukas, magkakasama kami sa isang lunch meeting kasama si Mayor. As my secretary, gusto kong kasama kita. Okay, paghahandaan ko yan. Salamat, Katrina. Mas mapapa. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang bigla niya akong hinalikan sa labi. Yumakap sa bewang niya ang braso ko matapos agad tumugon sa halik niya. Hinila ko si Katrina palapit sa katawan ko at yumakap sa liig ko ang mga braso niya. Hindi ko alam kung bakit niya yun ginawa. Basta ang naaalala ko lang ay masayang masaya ako noong araw na yon. Ilang sandali pa ay huminto kami at nakangiting yumakap sa isa't isa. Nang hapon na yon, kasama si Lola Gloria at Kuya Jojo, nagpunta kami sa bahay nila Archie at agad naman kaming pinapasok ng kasambahay. Nasa pinto pa lang ay huminto na si Lolo Gloria at bahagyang nagtakip ng ilong. Maya-maya ay may naamoy kaming masangsang na humalo sa hangin. Lumingon siya sa paligid bago huminga ng malalim. Mabigat ang nararamdaman ko sa bahay na ito.
Totoong nasa bahay tayo ng aswang. Ang baho naman. Ano ba yan? Parang amoy ng naagnas na bangkay. Yan ang tipikal na amoy ng mga aswang. Ay, may bisita pala tayo. Aling Gloria, napadaan ka. Narito kami para kunin ang mga gamit ni Katrina. Teka, si Katrina? Nasa na bang babaeng yon? At hindi na nahiya kay Archie? Anong ginagawa niyo dito? Gaya ng sinabi ko sa iyo noong nakaraang araw, kukunin ko ang damit ni Katrina. Dito siya nakatira. Bakit niyo kukunin ang mga gamit niya? Siya dapat ang bumalik dito. Nakausap ko na siya. Ayaw na niyang bumalik dito. At pinapasuli niya pala sa'yo itong engagement ring. Matutuloy ang kasal namin. Lumayas ka sa pamamahay ko. At ikaw na lalaki ka. Ano ba talagang papel mo dito? Bakit ka umeepal sa amin ni Katrina? Agad bumaba ng hagdan si Archie at galit na hinarap ako. Muli ay sinubukan niya akong takutin, pero tumawa lang ako. Nang ilapit niya ng husto ang mukha sa akin sa pag-aakalang matatakot ako, ngumisi lang ako at lalo akong nang asar at tinapik ko lang siya sa balikat. Natawa ako nang pikon na pikon siyang tinaboy ang kamay ko. Relax pare. Masyadong mainit ang ulo mo. Wala pa nga akong masyadong ginagawa eh. Ang akala ko totoong engaged kayo. Ang akala ko totoong may relasyon kayo. Hindi naman daw pala eh. Tinabi mismo ni Kat sa akin ang lahat. Hanggang ngayon ba naman, sa tanda mong yan, ganyan pa rin ang ugali mo? Hindi yan totoo. Girlfriend ko siya. Ay, Archie. Hindi ko alam na ganyan ka na ngayon. Umaabot ka na sa pag-iilusyon? 10 taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, bastard ka pa rin kay Kat? Nasaan ang nakilala kong Archie na puno ng kumpiyansa at yabang sa sarili? Bakit ka ba nakikialam Bakit ka pa bumalik? Sinabi ko na sa'yo, may utang akong kailangang singilin. Wala akong utang sa'yo. Sinabi ko bang ikaw? Bakit defensive ka? Ngumisi ako nang lumayo si Archie sa akin at naging mailap ang mga mata. Bigla itong umatras at natakot nang lapitan ni Lolo Gloria. Agad siyang tumingin sa mga suot na kwintas ng matanda na puro anting-anting. Nang hawakan siya nito sa braso, halos mapatalon sa gulat si Archie na parang napaso siya sa hawak ng matanda. Dahil nasa palad ni Lolo Gloria ang isang krus na may bendisyon at yun ang dumikit sa balat niya. Huwag mo akong hawakan. Iho, ayos ka lang ba? Kunin niyo na ang kukunin niyo. Tapos lumayas na kayo dito sa bahay ko. Sabihin mo sa akin kung magkano ang utang ng tatay ni Katrina. Babayaran ko ng buo. Kung gusto mo, may interest pa. Nasaan ang kwarto ni Katrina? Doon sa pintong yon. Agad kaming umakyat sa kwarto ni Katrina. Pagbukas namin ng pinto, sinalubong kami ng magulong silid. Nagkalat pa ang mga gamit at may mga bubog pa. Bakat pa rin sa sahig at dingding malapit sa bintana ang mga dugo. Siguradong ang kalat na yun ay mula pa noong sinalakay ni Archie si Katrina. Habang nilalagay namin sa mga luggage ang damit, napalingon ako nang marinig ko sa labas ng kwarto ang boses ng 2 babae. Ma, kung aalis si Katrina dito, paano tayo? Baka palayasin na rin tayo ni Archie. Anong gagawin natin? Eto na nga, nag-iisip na ako. Tulungan mo rin kaya ako mag-isip dito. Gamitin mo naman yung utak mo para hindi pumuprol. Ma, paano kung ako na lang kayang magpakasal kay Archie? Sa bagay, mas mabuti nga na ganon. Direkta pa nating mahahawakan ang pera niya. Nang matapos naming ilagay ang mga damit at mga personal na gamit ni Katrina sa bag, ay lumabas na rin kami. Habang ang mag-ina ay sinundan lang kami ng tingin. Bago ako bumaba ng hagdan, ay huminto ako sa harap nila.
Pormal silang tinignan. Nakita ko ang takot sa mga mukha nila at hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Alam niyo bang dapat ay may kasama akong mga pulis ngayon para ipadampot kayo? Bakit? Anong ginawa namin? Pinaimbestiga ko ang ginawa niyong pagbebenta ng lupa at bahay ni Katrina nang walang consent niya. Lumabas sa imbestigasyon na pineke niyo ang pirma niya. Wala akong alam sa sinasabi mo. Inosente kami. Kapag nakompleto na namin ang iba pang ebidensya laban sa inyo, sa presinto na kayo magkikita ni Katrina. Kaya kung ako sa inyo, maghahanap na ako ng abogado. At kung mahal niyo pa ang buhay niyo, aalis na ako dito sa bahay na to. Jordan, halika na. Nandiyan na po. Kinabukasan, doon sa opisina ko, habang naglalakad ako papunta sa conference hall. Lumingon ako kay Katrina, nakasunod ko lang. Dala ang mga papeles na kailangan para sa meeting ko kasama si Mayor at ang ilan pang mga business partners ko. Maya-maya ay namataan ko si Archie na parating. Ngumiti sa akin si Katrina nang bahagya akong huminto para hintayin siya at sabay kaming naglakad. Sadya akong humawak sa bewang niya. Saka nang aasar na lumingon kay Archie at ngumiti. Katrina, Pare, nandito ka na pala. anong ibig sabihin nito, ha? Hindi mo pa ba alam? Kami na. Kulang hiya kang. Pwede ba, Archie? Iwan mo sa labas yung kagaspangan ng ugali mo. Nasa opisina ka, pahiya ka naman. Breathe, pare. Hinga ng malalim. Aatikin ka sa puso niyan. Sige. Huwag kang makialam. Ang aking ninong at iginagalang nating mayor. Good morning po. Good morning, iho. Oh, Archie. Mabuti naman at narito ka. May nakabili na ng property mo. Talaga po? Gentlemen, let's proceed to the conference room. The meeting will start at any moment. Habang nagsisimula ang meeting, ang atensyon ni Archie ay wala sa trabaho, kundi nasa aming dalawa ni Katrina. Dahil nasa harap lang namin siya nakaupo, sadya kong pinapakita sa kanya kapag magka-holding hands kami. O kaya naman ay humahawak ako sa bewang niya. Kapag may coffee break, hindi pa rin niya kami nilulubayan ng tingin. Kaya sadya kong binubulungan si Katrina ng mga kung ano-anong kalokohan at kapilyuhan para tumawa ito. Siguro kung pwede niya lang akong suntukin sa mga oras na yon, ay ginawa na niya. Nang matapos ang meeting, ay nagpaiwan doon sa conference room si Mayor. Archie, maiwan ka muna dito at may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Yung tungkol sa farm nyo na ipinagbebenta mo. Nakausap ko na ang mga tao ko. Nahanapan na nila ng buyer. Oo nga po. May pinapirma na rin sa akin ng mga staff ko. Hindi mo ba nakita kung sino ang bumili? Hindi ko na masyadong tiningnan. Mas malaga sa akin ang pera. Malapit ng malugi ang kumpanya. Kailangan ko na maisalba yun. Kundi babagsak na ng tuluyan ang kabuhayan ko. Si Jordan ang bumili ng farm Ano? ninyo. Nabalitaan ko kasi na kailangan mo ng pera. Tumulong lang ako ng konti sa'yo. Ayoko namang mahirapan ka pa dahil mukhang malapit ka namang maghirap. Nakakaawa ka naman. Baka kasi sabihin mo wala tayong pinagsabahan. Nananadya ka ba? Oh, chill. Mainit na naman ang ulo mo. Tinulungan ka na nga eh. Sir, may meeting ka pa ng 4:00. Kailangan na nating umalis para hindi ka malate. Ay, so paano Ninong? Una na kami. Sige. Ako ay aalis na rin at babalik pa ako sa munisipyo. Bye, Archie. Paglabas namin ni Katrina ng opisina para pumunta sa susunod kong meeting, magkahawa kamay kaming naglakad papunta sa kotse. Palapit pa lang kami sa sasakyan nang makita ko si Archie na nasa loob ng kotse niya at sinusundan kami ng tingin. Kaya naman, bago ko buksan ang pinto ng passenger seat, sadya kong sinandal si Katrina sa kotse at matagal kong hinalikan sa labi. Nagulat siya noong una, pero tumugon din siya at natawa. Pagkatapos ay
Saka ko siya pinasakay sa loob. Salamat ha, sa tulong mo sa mga plano ko. Wala yun. Masaya naman ako kasi kasama kita. Ako rin. Masaya ako kapag kasama kita. Pero mas masaya ako na nakalayo ka na kay Archie. Jordan! Oh. Lumabas ka dyan! Hindi na ituloy ni Katrina ang sinasabi niya nang magulat kami matapos may biglang humataw ng malakas sa hood ng sasakyan ko. Nang tumingin kami sa unahan, nakita namin ang galit na mukha ni Archie. Hindi ito tumitigil sa paghampas sa kotse ko, kaya napilitan akong bumaba. Kasunod si Katrina. Ano bang problema mo? Ikaw ang problema ko. Bakit mong kinukuha lahat ng pag-aari ko, ha? Dahil kaya ko. Pati si Katrina inagaw mo sa akin. Wala akong inaagaw sa'yo. Dahil hindi naman siya naging iyo kahit kailan. Si Katrina na mismo ang nagsabi na wala naman kayong relasyon. Tinatakot mo siya at sinasaktan mo. Kaya napipilitan siyang sumunod sa'yo. Kasalanan ko ba kung ako ang gusto niya at hindi ikaw? Hayop ka! Agad akong sinugod ni Archie ng suntok. Pero mabilis akong nakaiwas. Kaya sumubsob siya sa lupa. Galit na itong tumayo at muli akong sinugod. Nagtangka na naman siyang suntukin ako. Pero mabilis na naman akong nakaiwas. Hanggang sa natamaan ako ng ikatlo niyang suntok. Doon ako gumanti sa kanya. Isang suntok sa muka ang sinagot ko. Dahil sa lakas ng binigay ko sa kanya, agad pumutok ang labi niya at nagdugo ang ilong niya. Pagkatapos ay sinundan ko yon ng isa pang malakas na tadyak at round kick, kaya bumagsak siya sa lupa. Pagkatapos ay hinablot ko siya sa damit. Saka ko malakas na binangga ang katawan nito sa kotse niya. Jordan, tama na! Ano ha? Matapang ka di ba? Ikaw ang siga dito di ba? Di ba? Anong nangyari sa kinatatakutan noon? Wala na! Hayop ka! Magbabayad ka sa lahat ng kinuha at inagaw mo sa akin! Huwag kang mag-alala. Dahil hindi pa ako tapos. Hindi ako hihinto hanggat hindi ko nakikitang gumagapang ka. Kahit anong gawin mo, hindi ka magbabago sa paningin ko. Ikaw pa rin ang alila ko at parang asong bumubuntos sa akin. Kung ganon, mag-iingat ka. Dahil baka nag-alaga ka ng asong may rabies. Kapag ako ang kumagat sa'yo, mamamatay ka. Ano ba talagang kailangan mo sa akin, ha? Alam mo kung ano, Archie? Alam na alam mo kung ano. Matapos kong sabihin yon, isang malakas na suntok sa sikmura ang binigay ko sa kanya. Kung pwede ko lang siyang patayin noong mga sandaling yon ay ginawa ko na. Pero hindi pa yon ang oras. Hindi ganoon kadali ang gusto kong maging kamatayan niya. Dahil sa gagawin ko, ako ang magmimistulang bangungot na hahabulin siya hanggang impyerno. Napilitan akong lumayo sa kanya nang lumapit si Katrina at hinila ako palayo. Jordan, tama na! Lumayo ka na sa kanya! Halika na! Katrina, sandali lang. Katrina, bumalik ka dito. Tama na! Tigilan mo na ako. Paano ko pakakasalan ang lalaking hindi ako magawang ipagtanggol sa aswang, ha? Halos mamatay ako ng gabing yon. Pero siguro, mabuti nang nangyari yon. Dahil doon nakatakas ako sa'yo. Uulitin kong sinabi ko sa'yo noon. 10 taon ang nakalilipas. Kahit anong gawin mo, hindi kita magugustuhan. At mas lalong hindi kita mamahalin, kaya tigilan mo na ako! Halika na. Umalis na tayo dito. Nang gabing yon, umuwi si Archie na mainit ang ulo dahil sa nangyaring gulo sa pagitan namin. Ayon sa nakasaksing kasambahay, pagpasok pa lang niya sa bahay ay sinalubong na raw siya ng makulit na mag-inang Len at Nika. Hindi raw sila pinansin ni Archie noong una, pero hanggang sa umakyat siya sa second floor ay sumunod ang mga ito. Archie, anong plano mo ngayong umalis na si Katrina? Lumayas kayong dalawa dito sa bahay ko.
Kaya ko lang kayo tinanggap dito ay dahil kay Katrina. Layas! Eto naman, ang init agad ng ulo. Oo nga naman. Huwag mo naman kaming paalisin. Nakakaawa naman kami. Wala kaming matutuluyan. Sinabi nang umalis na kayo dito! Sandali lang. May sasabihin pa kami. Ganito na lang. Ganito na lang. Kung ayaw sa'yo ni Katrina, ang anak ko na lang. Maganda rin naman siya, di ba? Sexy din. Hindi ka nalugi. Siya na lang pakasalan mo. Oo naman, Archie. Magiging mabuting asawa ko sa'yo. Kaya mong ibigay ang sarili mo sa akin ngayon? Oo. Kasi matagal na rin kitang gusto eh. Handa kong ibigay sa'yo lahat. Sige, pagbibigyan ko kayo. Pero wag niyong kakalimutan. Binigyan ko kayo ng pagkakataon na umalis. Kayo ang nagpumilit na manatili dito. Teka, anong gagawin mo? Bakit pati ako? Mula doon sa pinagtataguan ng kasambahay ni Archie, narinig niya ang malakas na pagsarado ng pinto at pag-click ng lock sa loob. Dahan-dahan daw siyang umakyat sa second floor at pumasok sa dating kwarto ni Katrina at sumilip sa isang maliit na butas sa dingding kung saan madalas silipan ni Archie si Katrina noong doon pa siya nakatira. Ayon sa kanya, kitang-kita daw niya nang unti-unting magbago ang itsura ng kamay ng lalaki. Humaba ang mga kuko nito at tumalas, habang ang mukha nito ay unti-unti ring nagbabago. Dahil doon, malakas na sumigaw ang mag-ina. Tulong! Tulungan niyo kami! Minsan na kayong binalaan ni Jordan at Katrina. Pero hindi kayo nakinig. Huwag mo kaming sasaktan! Hindi ba't ito ang gusto niyo? Ay, hindi po. Hindi, alis na kami. Ikaw! Sumampa ka sa kama. Sumampa ka sa kama! Ayoko. Saan ka pupunta, ha? Nagtangkang tumakas ang dalawa. Pero nahablot ni Archie ang kamay ni Nika at malakas na inumpog ang ulo sa pader. Nang bumagsak siya, agad nilapitan ni Len ang anak. Pero hinablot siya ng aswang sa buhok, saka sinipa ng malakas palayo sa anak. Pagkatapos ay sapilitang hinila si Nika at dinala sa kama. Parang awa mo na! Huwag mong sasaktan ang anak ko! Di ba kasasabi mo lang na handa kang ibigay ang sarili mo sa akin, ha? Nagagawin mo ang lahat ng gusto ko. At ikaw na mga matanda ka. Di ba't pinagtutulakan mo sa akin tong anak mo? Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin, ha? Hindi na! Aalis na kami ngayon din! Huwag mo lang kaming sasaktan! Aalis na kami! Wala nang aalis dito. Tapos na ang binigay kong pagkakataon sa inyong dalawa. Pinunit daw ni Archie ang damit ni Nika matapos niya itong igapos sa kama. Pagkatapos ay bumaba ito at nilapitan si Len. Sinakal daw nito ang babae. Pagkatapos ay biglang sinagpang sa leeg. Nakita daw ng kasambahay ni Archie na nangisay ang katawan ni Len at wala na itong buhay ng bitawan ng aswang. Hindi pa doon natapos yun. Winasak nito ang tiyan ng pobreng madrasta ni Katrina at pagkatapos ay kinain ang laman loob. Nang matapos siya, sa kanya nilapitan si Nika. Ayon sa kasambahay ni Archie na tumakas kinaumagahan nang makatulog na ang aswang, ginamit nito ng magdamag si Nika bago pinatay at kinain din ang lamang loob. Lumipas ang ilang araw. Dumating na sa wakas ang araw na pinakahihintay ko, ang dahilan ng pagbabalik ko dito sa bansa. Pinatong ko ang isang bungkos ng bulaklak sa ibabaw ng puntod ni nanay
Habang nakatingin ako sa lapida niya, muling naging sariwa ang alaala ko. Ang gabing namatay siya. Muling nagngit-ngit ang kalooban ko. Lumingon ako kay Katrina nang humawak siya sa kamay ko. Pinisil ko yun at sinandal niya ang ulo sa braso ko. Nay, 10 taon ang nakakalipas. Eksaktong 10 taon na rin mula nang mawala ka. Sa wakas, dumating na ang araw na maipaghihiganti ko na rin ang pagkamatay mo. Ipinapangako ko, hindi lilipas ang araw na to na hindi mamamatay ang hayop na yon. Jordan, hanggang ngayon hindi mo pa rin sa akin sinasabi kung anong eksaktong ginawa ni Archie sa'yo. Sabi mo, bukod sa pamubuli niya sa'yo, meron pa. Pwede ko bang malaman? Ayoko sanang sabihin sa'yo dahil ayokong sisihin mo ang sarili mo. Anong ibig mong sabihin? Nung gabi ng intrams natin, sa sayawan, nandun ako nung nag-uusap kayong dalawa. Kakausapin sana kita pero naunahan niya ako. Bumalik ang isip ko sa nakaraan noong gabing yun. Tandang-tanda ko pa. Nasa loob kami ng school ground kung saan nagaganap ang sayawan para sa huling gabi ng intrams namin. Nakapagdesisyon na ako noon na magtatapat ng pag-ibig ko kay Katrina. Pero nang kakausapin ko na siya, nakita ko na hinatak siya ni Archie at dinala sa hindi kalayuan. Sumunod ako sa kanila at nagtago ako sa likod ng isang puno. Doon ko narinig ang lahat ng pinag-uusapan nila. Katrina, ano ba? Kailan mo ba ako sasagutin? Bakit bang kulit mo? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi kita gusto. Ayoko sa'yo kaya tigilan mo na ako. Ano pa bang gusto mo, ha? Marami akong pera. Kaya kong ibigay lahat ng gusto mo. Kaya kitang protektahan. Yan ang eksaktong ayoko sa'yo. Ang kayabangan mo. Ang paghahari-harian mo dito sa school at dito sa buong bayan. Yan kasama ng ugali mo. Akala mo kung sino ka? Pera lang naman ang labang mo sa amin eh. Pero kapag wala ka niyan, wala ka rin sinabi. Bakit bang arte mo, ha? Maraming babae dyan na nagkakandara pa sa akin. Tapos ako na nga lumalapit sa'yo at nanunuyo. Ikaw pa ang ayaw sa akin? Pasalamat ka pa nga dahil ikaw ang nagustuhan ko. Ay, utang na loob ko pa talaga. Salamat na lang dahil hindi ko kailangan ng lalaking tulad mo. Sino bang pinagmamalaki mo, ha? May nagugustuhan ka bang iba? Oo, may mahal na akong iba kaya tigilan mo na ako. Sino yan? Huwag mong sabihin si Jordan. Palagi ko kayong nakikita magkasama nun. Oo, si Jordan nga. Mahal ko siya. Iniinsulto mo ba ako? Mas pipiliin mo ang lalaking mas mahirap pa sa daga. Tingnan mo nga mukha nun. Naknumpucha. Walang binatbat sa akin yun. Mas gwapo naman ako nang hindi hamak doon. Sa'yo na yung mukha mo. Eh di ko kailangan ng gwapo pero demonyo naman ang ugali. Dahil mas mahalaga sa akin ang kalooban ng isang tao. Ang pisikal na anyo kumukupas yan. Magbago man ang mukha ng isang tao pero ang ugali, nandiyan yan. At ikaw, habang buhay ng maitim ang budhi mo. Mahal din ako ni Katrina. Hindi ko itinuloy ang pagtatapat ko kay Katrina noong gabing yon. Dahil nang malaman kong pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa, gusto kong paghandaan yon. Gusto kong yayain siyang lumabas para doon sasabihin ang tunay na nararamdaman ko. Tuwang-tuwa ako nang umuwi kami ng nanay ko galing sa pagtitinda namin sa palengke. Kwinento ko lahat sa kanya. Habang naglalakad kami, may isang kotse na biglang huminto sa tapat namin at bumaba ang lasing na si Archie. Noong mga panahon na yon ay hindi pa ako marunong lumaban. Wala pa akong lakas ng loob na kalabanin siya. Chubby man ako noon, pero mas malakas ang katawan niya sa akin dati. Kaya nang lumapit siya sa amin, ay napaatras ako sa takot. Pero matapang siyang hinarap ni nanay. Talagang wala siyang kinatatakutan. Sinampal niya ang nanay ko at tinadyakan. Pagkatapos ay saka niya ako binugbog. Inaawat siya ni nanay, pero ayaw niyang magpaawat.
Tama na, Archie! Tama na! Hayop ka. Balak mo pang agawin sa akin si Katrina, ha? Ang kapal ng mukha mong kalabanin ako, ha? Ano? Kaya mo na ako, ha? Ayoko na! Tama na! Traidor ka eh. Pinapadala ko lang sa'yo ang mga regalo ko para sa kanya. Pero wala akong kaalam-alam na sinisingitan mo na ako. Hindi mo pag-aari sa Katrina! Aba, sumasagot ka na, ha? Matapang ka na ngayon, ha? Itong isaksak mo dyan sa utak mo, ha? Sa akin lang si Katrina. At ako lang bagay sa kanya. Ano yung pagmamalik mo sa kanya, ha? Tingnan mo nga yung tsura mo. Hindi kayo magkatulad! Mabuting tao siya at kailanman hindi siya tumingin sa physical na ng tao! Talagang ipipilit mo ang gusto mo, ha? Sige, tingnan ko kung makaporma ka pa. Papatayin kita! Kahit nabugbog sarado ako, pilit akong tumayo habang inaalalayan ako ni nanay. Pagkatapos ay nagmadali kaming tumakbo habang si Archie ay bumalik sa sasakyan niya. Nanlaki ang mga mata namin nang inatras nito ang kotse, pagkatapos ay pinaharurot yon papunta sa amin. Nang mga oras na yon, target talaga ni Archie na patayin ako. Dahil sa bugbog ko sa katawan, hindi namin magawang tumakbo ni nanay ng mabilis hanggang sa malapit na kaming salpukin ng kotse. Bigla akong tinulak ni nanay, kaya siya ang nabangga nito. Kitang-kita ko kung paano tumilapon ang katawan ng nanay ko. Ay! Wag! Ali! Wag! Tama na! Nay! Ay, Diyos ko yun, ha? Si Archie ba yun? Oo nga! Nay! Nanay! Nakita ko rin kung paano nagulat si Archie nang makita niya na ang nanay ko ang nabangga niya. Buhay pa sana si nanay, pero nang tumakas na si Archie, nagulungan pa niya si nanay. Nagreklamo kami sa mga pulis. Hindi lang kami ang mga tao sa daan noong mga oras na yon. Sa kabila ng mga statement ng witness, hindi nakasuhan si Archie. Lumuwas kami ng Maynila ni tatay. Doon kami tinulungan ng pinsan ng tatay ko na malaki ang utang na loob sa kanya. Siya ang nagdala sa akin sa Amerika. Bumalik sa kasalukuyan ang isip ko at lumingon ako kay Katrina nang marinig ang kanyang pag-iyak. Lumuhod siya sa harap ng puntod ni nanay at doon tumungo. Nag-squat ako paupo at hinagod ko ang likod ni Katrina. Sorry po. Sorry po na hindi ko alam. Wala kang kasalanan, Katrina. Pero kung hindi ko sinabi kay Archie na ikaw ang gusto ko, hindi niya kayo pupuntahan. Wala sa ating dalawang may alam na aabot sa ganun ang kasamaan niya. Sinabi ko sa'yo yun para alam mo kung ano ang pinanggagalingan ng galit ko sa kanya. Pero hindi para sisihin mo ang sarili mo. I'm sorry, Jordan. I'm so sorry. Hindi ko sinasadya. Tama na. May mas mahalaga tayong gagawin ngayon. Ang patay ng aswang na yon at pagbayarin siya sa lahat ng kasalanan niya. Ngumiti kami ni Katrina sa mga bisita nang pumasok kami sa loob ng events hall kung saan ginaganap ang party na hinahanda ko. Marami ang nagsasayawan. Bumabaha ang pagkain at inumin. Bukod sa pamilya ko, naroon din si Mayor at ang iba pang piling kapitbahay namin. Nang lumingon ako sa kanan, nakita ko na naroon na si Archie. Matalim ang tingin sa amin, lalo na sa akin. Hindi ako nagpahalata at ngumiti pa ako sa kanya. Matapos yon, dumiretso na kami sa pwesto namin. Marami ang bumati sa amin hanggang sa nilapitan ako ng isang tauhan ko at may binulong. Maya-maya ay nagpunta ako sa harap at tumayo sa harap ng mic stand. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Siguro po ay nagtataka kayo kung para saan ang okasyong ito. Ito po ay aking pagpupugay sa naging buhay ng aking ina nung siya ay nabubuhay pa.
Sa mga matatagal nang nakatira dito at nakakakilala sa pamilya namin, alam ninyo na napakabait na tao ang aking ina. Minsan ay nangarap ako mabigyan siya ng ganitong klaseng kalaking salo-salo. Kaya lamang po ay mahirap lang kami noon. Bago natin ipagpatuloy ang ating kasiyahan, may nais lang po akong ipapanood sa inyo. Nakahanda na ang lahat, sir. Konti na lang, nak. Opo, mabibigyan na natin ng katarungan si nanay. Jordan, kasama mo kaming lahat. Salamat po. Umalis ako sa harap at lumapit kay Katrina, saka kami lumingon kay Archie. Ilang sandali pa ay nag-play sa malaking monitor ang video na kinunan ko sa likod ng hotel noong gabi ng anniversary party ni Mayor at ng kanyang asawa. Kung saan kitang-kita na nagpalit ng anyo si Archie at naging aswang. Ngumisi ako nang magtinginan sa kanya ang mga tao doon. Nanlaki ang mata niya nang makilala ang sarili sa video. Pagkatapos ay naglakad kaming dalawa ni Katrina palapit sa kanya. Tapos na ang paghahari-harian mo dito, Archie. Alam na ng lahat ang sekreto mo. Hayop ka. Sinetap mo ko. Ang dali mo namang makalimot. Hindi mo ba naaalala? 10 taon na nakakalipas. Pinatay mo ang nanay ko dahil sa napakaliit na bagay. Dahil lang hindi mo matanggap na hindi ka kayang mahalin ni Katrina. Dahil lang hindi mo nakuha ang gusto mo. Para sa'yo, ang mga gaya naming mahihirap ay ibang alila mo. Laruan! Kaya ang gabing ito ay gabi ng paniningil! Ang mga tao dito ngayon ay pamilya namang naging biktima mo. Pinatay mo ang asawa at anak ko. Ikaw na halimo ang pumatay sa mga magulang ko. Isa sa mga anak kong pinatay mo sa bubog noon. Pinatay mo ang kapatid ko. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa tatay ko. Ang anak ko na kinidnap mo at paulit-ulit mong ginahasa at pinatay. Imposibleng makalimutan mo yon! Layo niyo ko. Lumayo kayo sa akin. Ang lahat ng kasamaan ay may hangganan, Archie! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa asawa ko. Ang mga binatang binugbog mo na halos mamatay dahil lang ayaw mo na may kaagaw sa akin. Ang mga pagkakataon na sinaktan mo ko nung sapitan mo kung inuwi sa bahay mo. Kung hindi ako marunong manlaban, baka ginahasa mo na rin ako. Alam mo, bago ka pa man naging aswang ay asal demonyo ka na! Hindi ka ba nagtataka kung bakit isang gabi ay bigla ka nalang naging aswang? Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako nagkaganito, di ba? Aminin mo! Ako nga! Nang patayin mo ang anak ko, isinumpa kita na maging halimaw ka! Isinumpa ko na darating ang araw at tutugisin ka ng mga tao papunta sa kamatayan mo! Dumating na ang katuparan ng ikalawang sumpa ko sa'yo! Hayop ka, matanda ka. Ikaw ang sumira ng buhay ko. Kumpara sa buhay na sinira mo, kulang pa yung nararanasan mo! Hindi niyo ako kaya. Ako at ang pera ng pamilya ko ang batas sa bayan na to. Tandaan niyo to. Babalikan ko kayong lahat, lalong-lalo na ikaw, Jordan! Aswang! 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 Katrina, mamaya na kayo lumabas kapag nagawa ko na ang dapat kong gawin. Anak, mag-iingat ka ha. Opo. Sige, susunod na lang kami. Umatras si Archie nang dahan-dahan siyang nilapitan ng mga tao. Tumakbo siya palabas ng events hall habang unti-unti siyang nagpapalit ng anyo at nagiging aswang. Nilabas ng mga tao doon lahat ng sibat na hinanda nila. Saka hinabol ang aswang. Ako naman ay nagmamadaling tumakbo sa parking lot at agad na sumakay ng kotse. Mula doon ay nakita ko kung paano tumakbo ang aswang at tinugis ito ng mga tao. Maya-maya ay dumami ang humahabol dito na may dala pang mga sulo. Nakita ko kung paano ibinato ng mga tao ang sibat. Nakita ko kung paano siya tamaan.
Hindi lang isa, kundi 3 magkakasunod. Nang pilit siyang tumakbo papunta sa kalsada, doon na ako lumabas sa parking lot at naghintay. Ilang sandali pa, gaya ng inaasahan ko, lumabas siya sa gitna ng kalsada. Mula sa loob ay nakita kong tuluyang sinaksak ni Kuya Jojo sa dibdib ang aswang. Mariin kong tinapakan ang accelerator at naglikha yun ng malakas na ingay. Mahigpit kong hinawakan ang manibela habang unti-unting umaagos ang luha ko. Habang naroon ako, nakikita ko na nasa gitna ng kalsada si Archie. Bumalik na naman sa isip ko kung paano niya sinagasaan ang nanay ko. Dahil doon, mas mariin kong tinapakan ang accelerator. Pagkatapos ay bigla kong pinaharurot yon. Para sa'yo, Tunay! Mamatay ka ng demonyo ka! Sir, patay na! Wala na! Kung anong ginawa ni Archie noon sa nanay ko, yun ang eksaktong ginawa ko sa kanya. Matapos ko siyang banggain ng malakas, sinadya ko pang gulungan ito. Nang makalagpas ako, humahangos na lumapit si Kuya Jojo sa akin at doon ako bumaba ng sasakyan. Nang lapitan ko ang aswang, nakita ko ang walang buhay na katawan nito. Ilang sandali pa ay tumatakbong lumapit sa akin si Katrina at niyakap niya ako. Nagawa mo, Jordan. Nabigyan mo ng katarungan ang nanay mo. Sana masaya siya sa ginawa ko. Sunugin niyo na ang katawan nito! Siguraduhin yung sunog na sunog yan! Dahan-dahan akong pumasok sa library, dala ang isang bouquet of flowers. Napangiti ako nang makitang busy na naman sa pagbabasa ng libro si Katrina. Dahil nakatalikod siya, hindi niya namalayan na palapit ako. Walang ingay akong nakalapit sa likod niya at bigla kong nilabas ang mga bulaklak sa harap niya. Narinig ko ang marahan niyang pagtawa at kinuha niya yon. Pagkatapos ay nakangiti siyang humarap sa akin. Anong okasyon? Bakit may flowers? Iniisip ko, kung lalabas ba tayo at magdi-date sa isang magandang restaurant o kaya ay magpipiknik ba. It's long overdue. Pero naisip ko, gusto kong dito ko sabihin ang totoong nararamdaman ko. Dito sa lugar kung saan unang beses akong nagpakatotoo sa damdamin ko sa'yo. Ano bang nangyayari? Gusto ko lang na gawin ito ng tama at mag-umpisa tayo ulit sa tama. Yung hindi dahil sa kahit ano paman, kundi dahil sa nararamdaman ko. Noon, habang binubula ako ni Archie, noong mga panahon na ikaw ang malakas at matapang sa ating dalawa, ikaw ang nag-iisang taong ipinagtatanggol ako sa kanya. Hanggang sa nalaman ko na kahit napangit ako noon, mataba, mahirap at pinagtatawanan, minahal mo pa rin ako. Dahil doon ay mas lalo lang kitang minahal. Pero hindi tayo nabigyan ng pagkakataon noon. Nang bumalik ako dito, ang tanging intensyon ko ay pagbayarin si Archie sa pagpatay niya sa nanay ko. Hindi ko akalain na babalik ka sa buhay ko. At babalik ulit ang pagmamahal ko sa iyo na akala ko ay matagal lang nalipasan ng panahon.